Good afternoon, Life Giver Church. Come on, let's stand. We sing and praise the Lord. Yeah. Lahat po tayo papalakpak. Amen. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down with the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down with the joy of the Lord. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. And we say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrow. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. And we say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed beyond the crust, that's excluded, not abandoned. Struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the crust, for His promise will endure. That His joy is gonna be my strength. Though my sorrow will last for the night, His joy comes with the morning. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. And we say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Come on, we say yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Oh, may gagawin po tayo. Lahat po ng mga lalaki, pwede sabayan yung mga lalaki lang. Mga lalaki lang po kakanta muna. Ayan. On. Oh, mga girls naman po. On. Oh, sabay-sabay na po tayo.
Hallelujah! Yeah, palakpan natin ang Panginoon. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Yeah, hallelujah! Palakpan natin ang Panginoon. Yes! Yes. Hallelujah! Yeah, lahat po tayo na may kamay, pumalakpak. Yes. Kung may mga katangay, sumayaw kayo. Yes, Lord. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I raise the banner. I'll raise the banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I raise the banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Ah, my Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. To lift my burden, I'll rise with you. I'm dancing on this mountaintop to see your kingdom come. Come on, let's go. My Redeemer lives. Yeah. My Redeemer lives. 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 Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. Palakpan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Oh, Diyos. Yes, God. Just continue to worship Him right now. Lord, naririto kami, Panginoon. Nagpapasalamat sa biyayang ibinigay mo, Panginoon. Ibinigay mo si Jesus Christ sa amin bilang aming magiging Panginoon at tagapagligtas. Lord, thank you po sa buhay niya, Panginoon. Sa sakripisyo na ibinigay mo sa amin. Sa gift na walang kapalit, Lord God. Sa gift na hindi namin inaasahan, Panginoon. Na hindi namin deserve, pero binigay mo pa rin, Lord God. Napakabuti mo sa amin. Lord, naririto kami. Sasambahin ka namin na buong puso at pasasalamat, Panginoon.
Napakabuti mo, Lord God. Right now, church, let's worship God. Sabihin mo kung ano ang gusto mong sabihin sa Panginoon. Pasalamatan mo siya. Taas mo ang iyong kamay sa Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus, pinupuri ka namin, O Diyos. Napakabuti mo, aming Diyos. Sinasamba. Hallelujah. You were crucified, laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Nababong, above powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Come on, church. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Everybody sing. You were crucified, you lay behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Above all. Once again, we will sing to the Lord. Hallelujah. Above all powers, everyone sing. Above all nature, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man.
worship Him. Oh, we worship You in this place, oh God. Oh, You are good. Oh, my hallelujah is Yours, oh God. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Come on, sing crucified. You were crucified. You laid behind the soul. You lived to die. Rejected and alone like a rose. Trampled on the ground. You took the fall. You thought of me. Inababo, crucified, crucified. You lay behind the soul. You live to die. Rejected and alone like a rose. Trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Nababo. There is none like You. Yes, Lord. No one else can touch my heart like You do. And I can search for all eternity long, yet find there is none like You. There is none like You, God. Yes, there is none like You, oh Lord. No one else can touch my heart like You do. And I can search for all eternity long, yet find there is none like. Sing it one more time, say, there is none like You, oh God. No one else can touch my heart like You do. And I can search for all eternity long, yet find there is none like You. For the last time we will sing, there is none like You. No one else can touch my heart like Come on, church, You louder. do. And I can search for all eternity long, and find there is none like You. Lahat tayo magsiawit. There is none like You. There is. Amen. Come on, louder. Can touch my heart like You. Yes, You do, God. And I can search for all eternity long, yet find there is none like You. There is none like You. And no one else can touch my heart like You do. And I can search for all eternity long, and find there is none like You. And I can search for all eternity long, and find there is none. There
Lord, sa lahat po, Panginoon, ng biyaya, Lord God. Salamat, Panginoon. Lord, lahat ng papuri at pasalamat ay sa iyo namin binabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello, Life Giver fam. I am Marlene Doringo, and I'm here to share my life-giving story. Ako po ay isang single parent at isang negosyante. Sobrang busy po sa hamon ng buhay. Araw-araw, akong kumakayod para sa aking mga anak. At dahil sobrang busy ko sa pagtatrabaho, nakalimutan ko na rin ang magsimba at sumamba sa Diyos. Ang excuse ko noon, hindi ko naman kinakalimutan ng Diyos Dahil dito, ako din ay naging greatest persecutor ng aking anak na si Coach Diane Doringo. Dahil hindi ko naiintindihan noon ang ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Hanggang sa nag-lockdown, hindi ko na malayan, nalululun na pala ako sa bisyo. Gabi-gabi, inom, sigarilyo, videoke, sayawan. Habang sa araw naman, trabaho. Dahil hindi naging maganda ang aking lifestyle, na-diagnose ako noon, November 2021, ng stage 3, multiple myeloma. Isang cancer sa dugo at buto. Dinaanan ko ang hirap. Ng chemotherapy. Hanggang sa ako ay tuluyang manghina. Dito na ako naengkwentro ng Diyos. Umiyak ako sa Kanya. Dito ko na rin na-realize na inabuso ko ang aking katawan na templo ng banal na Espiritu. Simula noon, natigil ang lahat ng aking bisyo. Kaya naman pala matanggal in an instant ang bisyo. Basta magde-decide ka lang. Huwag mong hintayin ma-ospital, magkaroon ng cancer at maghirap sa sakit para lang bumalik sa Diyos. Simula noon, humingi ako ng tawad sa Diyos. Humingi ako ng habag sa Panginoon. Nadugtungan niya ang aking buhay. Ako ay nagpapasalamat sa bawat umaga tuwing ako ay magigising. Dahil dito, kinausap din ako ng Diyos na samahan ng aking mga anak na mag-serve sa Life Giver. Dumaan ang araw na nakaya ko nang magsimba kahit ako ay naka-wheelchair. Paulit-ulit akong nananalangin at umiyak sa Panginoon na dugtungan niya ang aking buhay. Hanggang kaya ko nang tumayo at maglakad. Yung dating persecutor ngayon ay graduate na ng life retreat. At patuloy na nag-aaral sa Victorious Life Class. Naiintindihan ko din ang kapangyarihan ng giving. Simula noon, naging faithful ako sa pagbibigay ng aking tithes, offering, at first fruits. Kahit na maraming expenses para sa aking pagpapagamot, sinasadya ko pa ring ibalik ang kung ano ang nararapat sa Diyos. Alam niyo po, totoo nga na pag nagbigay ka, grabe ang balik ng Diyos. Siksik, liglig at umaapaw. Yung dating hadlang sa ministry ng kanyang mga anak, ngayon ay number one supporter
na at parte na rin ng life group called Israel Life Group under Coach Sheila Sumabat. Tuloy-tuloy pa din ang aking business na salon at hindi nauubusan ng client. At higit sa lahat, purihin ang Panginoong Hesus. Noong 2022, binigyan ako ng medical abstract para sa SSS disability ko at nakasulat doon ay multiple myeloma stage 3 sa cancer. Ngayon po, humingi ako ng medical abstract para sa DSWD ko. Nakasulat doon na po ay multiple myeloma na lamang. Mga kapatid, wala na pong stage 3, wala nang stage 0. Hallelujah! Praise God alone. Napatunayan ko pong ating Diyos ay buhay at sumasagot sa mga panalangin. Life giver, kita ka ng Diyos. Kita tayo ng Diyos. Pag tayo ay hindi madamot, hindi rin kailanman magiging madamot ang Diyos sa atin. At kayang-kaya kang pagalingin ng Diyos sa iyong karamdaman. I am Marlene Doringo and I am a life giver. Let's give. Sunday Life Giver Fam! Grabe! Sige nga po, pwede po ba tayong tumayo lahat? And let's greet one another. Sabihin mo sa 5 tao, I am blessed to see you today. I am blessed to see you today. I am so blessed. Ang ganda ni Sammy ngayon, ano? Kaya nga eh. Gwapo naman eh. Ano ka na? Grabe. Sige, dapat makalima ka. Dapat 5 tao ang masabihan mong I am blessed to see you today.
Okay, 4 pa lang yun nandito. Okay, sige, kung nakalima ka na, pwede ka nang makaupo. Yes. Indeed, we are blessed to see you all today. Grabe, Coach Hannah and John. Tapos na ang first quarter ng taon. Napakabilis at ang daming ginawa ng Lord sa mga buhay natin. Amen po ba? Amen. Now, we're starting the second quarter and we are anticipating for more. Kayo din ba? Anticipating for more? Amen. And as one church, we believe that the Lord will do greater and mightier things this second quarter. Kaya naman, yan, ilabas nyo na ang inyong mga planner. Sino po rito may mga planner? Amen. Calendar. Because we have a long list of Life Giver News. First off is our life retreat, Batch 45! Yes. Ayan, sige, kung hindi pa nagla-life retreat yung katabi mo, sabihin mo mag-life retreat na yan. Amen. Start your wonderful journey with God through our 3-day retreat where you will encounter God like never before. Ayun. Magla-life retreat na daw yung mga nandito. This will be on May 1 to 3 here at Life Giver Center and meron din po tayong online and this is for only 950 pesos. Wow. And of course, hindi po tayo makaka-attend ng life retreat kung hindi po tayo naka-attend ng life retreat preparation. So para po sa lahat ng magla-life retreat, no, meron po tayong life prep for free. Batch 1, online via Zoom. Tama ba ako? Ayan. April 25 at 6 p.m. Batch 2 on-site at Life Giver Center. Room 2, April 26, 2025 at 2 p.m. Grabe. Unang announcement pa lang yan, no? So next is our quarterly mentors meeting. Yes. So calling all the mentors in the house. Lahat nga po ng mentors, taas ang kamay. Yes! Yes, come on. We will have our second quarterly mentors meeting on April 8, 7 p.m. And let's see how great God is moving and fulfilling His promises through our life group. So lahat po ng mentors ay required po na umattend this April 8. Amen. Amen. And of course, we will never stop learning. Kaya naman, we will have another church-wide mentoring on April 28 at 7 p.m. sa 7th floor po yan. Wow. So this is for developing discipline to achieve your goal. And our church po is really serious when it comes to training us for mentorship. Kaya naman, make sure to attend this one. Amen. We will attend. So do you want more church updates, Life Giver fam? Amen. Yes. Amen. Now, let us share with you po our update sa ating 6th floor. Alam niyo po ba na complete na po ang ating mga glass doors there? And also ang CR cubicles at finishing na rin po ang paint sa ating mga rooms. Ayan, so thank you po for generosity and let's not get tired of giving dahil may mabuti po itong natutunguhan. Amen. And syempre, kasama din sa nilulook forward natin na event, this quarter is our Youth Camp! Yes! Taas nga yung kamay ng lahat ng youth! Ayan, grabe. No, excited na ang lahat. This will be on June 4 to 6 at Jabez Campsite for only 3,800 pesos. So, Life Giver ates and kuyas, titos and titas, let's send our youth to this camp and let's lead this generation back to Jesus. Amen. Also, we Yes. invite you every Saturday sa ating youth gig, 3 p.m. sa 7th floor po yan. Yes, and para naman po sa mga kalalakihan ng church, pwede marinig ang malakas na wow sa mga kalalakihan. Wow! Wow! So we invite you to join us every second and fourth Friday of the month at 7th floor po ulit, 6 p.m. po yan. So this coming April 11 po, we will have a very special guest and we will hear the testimony of retired Police Lieutenant General Ramon Puruganan. Amen. Wow. Amen. So, meron pa po. On May 31, meron po tayo na Sancti Camp. Meaning po, Sanctification Camp. So, I hope sa mga kalalakihan po, wag niyo po ma-miss out po ito at grabe po ang gagawin dito ni Lord. So, sa lahat po ng Men of Life Giver, save the date. See you there. Wow, parang dami mong fans banda dito, Kuya Zana. Pero hindi pa po tapos ang ating announcement. Next is our... nawala na. Newest Love and Purity Notebook. Wait muna edition.
motivation, and this will surely help you and our young generation navigate life and their purpose. So mag-avail na po tayo mamaya sa lobby. It's for only 200 pesos. And syempre, Kuya John and Kuya Iben, we want everyone to be excited because we will be having our most awaited Love and Purity Fest 2025! Yes! Magkakaroon po tayo ng Love and Purity Fest 2025 on May 8. Ayan, palagay na po sa inyong mga calendar. 10 a.m. to 5 p.m. at Inara Sports Arena in Pasig for only 350 pesos. And available na po ang ticket, no? Pwede po sa office or sa lobby. And for more information, you can visit www.puso.ph. Amen. Yan. Siyempre, hindi papahuli ang ating mga Life for... Ang ating mga kids, our Life for Kids presents Yes. Beyond the Hunt L4K Graduation. Wow. So this will be on April 26, 3 p.m. Dito po sa ating Life Giver Center, Solomon Hall, and open for ages 12 to 13 and L4K graduates. So we hope to see you there. So hindi lang yon, pero magkakaroon din tayo ng kids retreat called The Great Hunt. So it's time for us to send our kids from ages 8 to 13 years old to this retreat because they will surely enjoy, learn, and be changed through this retreat. This will be on May 30 to 31 at gaganapin po yan sa ating 7th floor. Amen. And last but definitely not the least is our Resurrection Sunday. Yes! And we invite everyone po to attend and celebrate our Resurrection Sunday on April 20 on our 9 a.m., 1 p.m., and 6 p.m. services. Sabihin mo dyan sa katabi mo, see you on April 20. See you on April 20. And also next Sunday, of course. So nailista niyo po ba lahat ng ating announcements? Or nabighani lang kayo sa kagandahan at kagwapuhan? Hindi, joke lang. Alam ko, nalista niyo yan. And we know you are all excited kanina pa, kaya hindi na po namin patatagalin pa to share with us the Word of God this afternoon. Let us all welcome Bishop Manny Santiago. Praise God. Tatayo po tayo lahat. We'll all stand. Praise the Lord. Tama yung kanta, no? Walang kapantay ang Panginoon, no? God is above all, above any person, circumstances, whatever, kung ano man ang ating dinadaanan. Always remember that there is a God in heaven that is above all things. Tayo ay mag-worship together as a family. Purihin ang Panginoon. Open your heart and let's approach the throne of the Lord. Lord, cultivate our hearts through this worship so that we may be, Lord God, attentive to hear your word. There is none like you. Can we lift our hands before the Lord? No one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity long and find there is none like you. Sing together. Worship the Lord. There is none like you. Oh, there is none. No one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity long and find there is none like you. For the last time. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Lord, dalangin namin, Panginoon, that above all, there is only one person in our hearts. And it is you, O our Lord.
No one will replace you in our hearts and soul. And as we continue to grow older in spirit, as we go and mature as children of God, I pray that our love, our worship, and even our adoration will be beyond compare. At you will be worshipped by us from the heart and from the spirit. Lord, tulungan mo kami na walang pwede pumalit sa aming mga puso. There is only one Lord and one Savior. And I pray that our faith will be cultivated as we hear this word. Pierce our hearts, na hindi kami bobolahin, na hindi pagagandahin lang ang preaching. That this preaching will truly change us to become a true believers of Christ. We love you. We thank you. In Jesus' name, everybody say amen. Again, 5 tao ulit. Batiin mo, baka maging biyenan mo yan, kapatid. Batiin mo lahat sila. Sabi mo sa kanya, you look good. You look good today, kapatid. Sige po, take your seat. Today I'll be sharing a topic, a wonderful subject, but actually, topic ito, the title is Solid Faith, a Solid Life. Solid Faith, the Solid Life. At iikot ang ating text from Hebrews 11 verse 1, Hebrews 11:1, basahin ko. Sabi nito, now faith is the substance of things we hope for and the assurance about what we do not see. Sa NIV, that faith is the evidence. Sabi dito, tama, of things we hope for. Evidence of things we do not see. Yan, okay? So, yan ang pag-uusapan natin. Iikot dyan. But I'll be getting the points from the King James, KJV, King James Version. I love the word substance. Pag-usapan natin mabuti yan. Kasi if you go to 11 of Hebrews, ang tawag dito ay Hall of Faith. Kasi may isang particular chapter na kumocover ng isang subject, o ng isang importanteng subject sa Scripture. Katulad dito, 11. This is the Hall of Faith. Katulad sa 1 Corinthians 13, ang subject, ang paksa ay tungkol sa love. So ang ginawa ng writer, si Paul, nag-concentrate siya in giving the definition of love in the whole chapter. Yan. 1 Corinthians 15, nag-concentrate na naman si Paul in explaining the subject of resurrection. Buong 15 yun, lahat yun. Pwede bang isang chapter maraming multiple topics or subjects? Pwede rin yun. But hindi ito. Kasi the whole chapter 11 is the definition of true faith is. Yan. Okay? Pag pinuntahan nyo yung Hebrews 11 yan, pag binalikan nyo yung Hebrews 10, yung Hebrews 10 encourages us not to shrink back. Ibig sabihin, huwag kayong tumalikod. 10:36 yan, 39. Huwag kayong tumalikod. Sinabi ng Hebrews na may apostasy. Pwede ang isang born-again Christian, very active 30 years ago, ay pwedeng maging apostate. Nakakita tayo ng mga pastors, prolific Christian writers. Tapos after nilang maging sikat na magagaling na mga Christian writers, ay tumalikod na. Meron yan. So, warning ang 10. Sinasabi niya gano'n, in-explain of how not to shrink back. At tandaan natin, nung sinulat ang Hebrews, matindi ang persecution. Sila ay nasa isang napaka-chaotic na bansa na pinapatay ang Christians. Hindi pwede ngayon yun. Sa panahon natin ngayon, hindi mo pwedeng apihin ang tao sapagkat lumalaban ang tao ngayon. Minsan may mga tao nagsusumbong sa atin, inaapi ko. Tanungin mo, lumalaban ka ba? Oo. Ay, hindi ka inaapi, lumalaban ka. Ang inaapi yung hindi lumalaban. Pero kung ang
nagsusumbong sa inyo, lumalaban, hindi ka inaapi. Baka ikaw ang nang-aapi. Nangyayari ba yun? Yes, nangyayari yan. Okay. So sila inaapi, hindi sila makalaban. At pagdating mo sa Hebrews 11:13, bago tayo puntahan 11, can we go to 13? 13. Okay? All these people, sabi rito, were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. People who say such things show that they are looking for a country of their own. Ibig sabihin, pinakita rito of how miserable they were. As a matter of fact, even though they were listed, itong mga taong to, the 13, 14 people, were listed as the Hall of Famers of people who had faith. Yet, sabi sa Bible, hindi naman nila natanggap yung hiningi nila eh. Zero. Wala silang nakuha. But they were looking for a better promise or promises. Okay? So, hindi porket may faith ka, lahat sagot ang panalangin mo. Hindi. Ang faith ay pananatili sa Diyos kahit hindi sumasagot ang Diyos. Sa panahong, ang sarap ng sakalin ng mga tao. Tama po ba? Ang sarap ng kainin yung pagkain niya. Hindi ganon. Okay? So today, pag-usapan natin. The word faith is from the Greek word pistis. Ayan, pistis. That's a noun. The verb is pistoo. Basta any word na nag-end sa o, usually yan, ano yan? Verb yan. Tama ba? What is a verb? Yes, a verb is not a noun. What is a noun? Exactly, it's not a verb. Okay, yun lang yun. Huwag na kayo magsasagot dyan. Okay. Okay na? So yun, sabi nito, the word faith is pistis. At yung pistis, may tatlong components. Unang-una, meron siyang component of confidence. Kaya pag binasa mo sa NIV yung 11:1, ginamit confidence. Second, meron siyang component of trust or reliance. Yan. Faith yan. Thirdly, meron siyang component of trust. And last, belief. So if you think that pistis is about belief, I believe in God, pwede, pero hindi yan yung faith. Meron siyang component of confidence, reliance, trust, and belief. So balikan natin yung pistis is confidence. Di ba? Pistis is confidence. It's having confidence. Kumpiyansa. Kumpiyansa ako. Faith yun. Ano pa? Reliance. Reliance requires a complete reliance on God's character, that your faith about God's character will not be wavered by anything or any circumstances. So, pistis requires reliance on what? On God's faithfulness. Fixed na sa'yo talaga, tapat ang Diyos. Wala namang answered prayer. Fixed na yun. Tigas ng ulo mo ron. Tigas ulo mo. Hindi, wala nang sagot eh. Hindi. Naniniwala ako sa katapatan ng Diyos. Matigas ulo mo ron. Thirdly, yung pistis is trust. It is full surrender to a deity. It's a full surrender or complete trust to a person. Parang yung nire-relayan mo, nagtiwala ka na ng sobra. To the point na alam mo na kahit papikit matulog ka, wala siyang gagawing masama sa iyo. At sa panahong hindi mo alam mo may nangyayaring mabuti sa iyo kahit hindi mo nakikita at nararamdaman. That is trust. Tanongin mo yung katabi mo, do you trust me? Di ba? Ang hirap. Di ba? Gusto mo harapan, mawala yung pitaka mo eh. May ganun. Tama ba? Next. And last is, pistis is belief on God, in God. May basis ito eh. Kasi may kausap ako eh. Niwala naman ako sa Diyos eh. Pero asal demonyo siya. Hindi yan faith.
Kasi yung faith, believe in God, may basis. Mamaya, hang ko kayo para magkaroon kayo ng excitement. I'm so sorry, ako po yung malat. At ako ay may bisita ngayon. Si Cora, andito si Cora. Cora, tayo, wave mo nga. Ayan. Tapos si Arnold, ayan o. Mga ano ko to, mga member ko ito, way back, panahon pa ng World War II pa kami. Mga panahon pa na. Tanungin na lang siya kailan. Kita kami, kumain kami sa labas. Ayan na. And sabi ni Helen, si Helen kasi magpipreach ngayon. Sabi niya pa, para naman kay Lakura, ikaw na lang mag-preach. Kasi umalat ako, nagpe-prepare ako ng boses para sa gabi. Kasi maganda ho sa gabi, wala akong taon nakikinig sa akin. Kaya ang sarap mag-preach. Wala akong tao eh. Kaya ang sarap pala nung ang kausap mo, hindi sumasagot. Ang sarap. Gusto nyo i-try? Punta kayo mamayang gabi. Dahil may tao naman. Okay. Very good. Balikan natin ngayon. Sa mga din, mabilis lang. Bishop, ang pangalawang tanong is, ano ba hindi ang faith? Kasi baka may faith ka, yung pala mali ang faith mo. So unang-una, faith is not passive belief. But it is an active trust. Sabihin yung faith ko, what faith is not. Ayan, sinasagot ko, what faith is not. Una, yung faith talaga, hindi siya mabagal, hindi siya pagod, hindi siya pagong, hindi siya inactive. Yung faith, active, hindi siya passive. Anin mo yung mahal ka, tas wala namang ginagawa, di ba? Mahal mo ba ako? Oo eh. Patay na patay ako sa iyo eh. Sakaling kaya kita at wala ka namang ginagawa dyan. O, di ba mahirap yun? Because faith is active. Number 2, faith is not a set of religious beliefs, but based on biblical proof. Meron siyang basis eh. Naniniwala ako may Diyos. Okay. Number 2, naniniwala ako Diyos mabait. Okay. Number 3, naniniwala ako na lahat ng blessing ko galing sa Diyos. Good to hear that. But ano basis? Basta naniniwala ako doon. That's not faith. There are erroneous faith. As a matter of fact, cults believe in God who is not true. Do you consider it as faith? No. Wala siyang basis eh. So kahit na magsabi kang Kristiyano ka dyan, at magnangawa ka, at magtuwa ka, at gumanda na ang buhay mo, at pumangit ang buhay mo, pero may faith ka, pero wala kang basis, hindi yan faith. It is not a mental assent. Dahil may idea ka of, there is a person upstairs that is existing and controlling, governing the world. That is not faith. The faith must be substantial. Yan. Number 3, faith is not presumption, but based on truth. Ibig sabihin, ang faith ay hindi yayaman ako eh. Alam mo, Bishop, talagang fail ko talaga, yayaman ako ngayon eh. Eto tong deal ko to, galing kay Lord to. Naku, yayaman ako ngayon. Oh, after ilang years. Anong years? Ang dami ng years, hindi nangyari. It's a presumption. Pe-presume ka lang, that is not faith. Even though, nagsasalita ka ng passive. As a matter of fact, positive thinking and positive confession is not faith. Number 4 and last. Faith is not a feeling. No. Faith is a feeling, not a feeling based on conviction. A feeling, but it is based on conviction. Ibig sabihin, ang pananampalataya, hindi pakiramdam, ay, feel ko uulan eh. Ay, ang feel ko galinto eh. Feel ko magkakapera ko. Ang feel ko gaganda ang buhay ko. It's a feeling. And feeling is not faith. But faith is a conviction. It is coming from within, galing sa loob mo, based sa naraman mo. May document ka ron. Yeah. So today, I'll be sharing to you 4 important points of what faith is all about. And how many here are excited to hear this? Can I see your hands, please? Diyan sa kalangitan, taas nga ang kamay. Amen. Amen? Okay, are you excited? How many are excited? Can you wave your hands, please? Sabi mo nga, I am excited.
Kalapitin mo yung katabi mo. Are you excited? Write this down. Sulat mabuti. I'll make it short. And target ko, purihin ng Panginoon, after this word, you will be men and women of faith. Actively living by faith. At balikan na lang niyo ako kung ano resulta. Okay, number 1. Una, faith as assurance. Una, ang faith ay assurance. Hebrews 11:1. Sabi nito, now faith is substance of things hoped for and assurance of about what we do not see. So ang pananampalataya daw ay substance. Ano sabihin nun? Substance. Yung salitang substance ay galing dito sa Gregong salita na yun, hypostasis. It means foundation. Yun, lumabas na yung isang meaning, kaya ginamit ko assurance. Yun. Or, yung salitang substance, ibig sabihin, even title deed. May dokumento kang pinangahawakan. Balikan ko si substance. Saka natin pag-usapan yung title deed. May titulo ka na hawak. So what is faith? Faith daw is substance. What is substance? Substance, we say substance. Oh, kamusta na? Uy, nag-preach yung pastor eh. Ano nangyari? Walang substance. Ano ginawa? Sigaw-sigaw lang. Wala naman ako naintindihan eh. Narinig natin yun. Secondly, kamusta ka na? O kamusta yung asawa mo? Ito namang asawa ko, ang ganda-gandang lalaki. Ang ganda-ganda nitong asawa ko, pero walang substance. Nakarinig din tayo nun. Tama ba? Nakuha mo? Ibig sabihin, walang foundation. Hindi solidified. Walang concreteness. Ibig sabihin, ang sinasabi ng writer, yung faith daw, make the person stand on a solid foundation. Faith is a solid substance of things you hope for. Sabihin, saan nakatayo? Utang mo na, nayanig yung mga building sa Myanmar. Kamusta ang foundation? Hindi concrete, hindi matibay. Sa Pilipinas, iba. Ang bahay rito, Coco Lumber, hindi mo mapatumbay. Hindi, no? Coco Lumber yun, ha? Ibig sabihin ng substance, matibay. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay ang matibay na kumpiyansa sa mga bagay na hindi nakikita. Pinaniniwalaan na magaganap sa lalo't madaling panahon. Tanong, matibay ba yung faith mo? Tanong mo yung katabi mo, matibay ba? O anong sagot niya? Pareho rin sa'yo, kapatid. Mana-mana yan eh. Ako ba? It's a reality. It's a reality. It's a foundation. Lumalabas that substance was used. Kasi dito the word substance was used in ancient documents referring to a title deed. Ibig sabihin, akin to. Bakit? Kasi may titulo ako. Matibay yung pinanghahawakan ko. Konkreto. Kaya sabi rito, faith is the confidence of things. Yun ang ginamit ng NIV. Kumpiyansa. Mamaya balikan ko yun. I'll give you example of assurance. Sigurado ka ba? Sigurado eh. Sigurado ako eh. Taka mo na. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sigurado ako eh. May dokumento ka? Meron. May saligan ka? Meron. May katibayan ka? Meron. So faith, matibay. Hindi siya presumption. Hindi siya pulot basurang belief. Di. May pinaniniwalaan ako matibay. I'll give you example of this. Verse 3, can we go to verse 3? Chapter 11, 1, kanina binasa natin, 2, can we go to 3? Sabi nito, by faith, we understand that the universe was formed at God's command. So that what is seen was not made out of what was visible. Sabi, naniniwala tayo, nakbalik mo nga ulit, naniniwala, ang pananampalataya ay ang paniniwala na naiintindihan mo na ang buong kalangitan at sangnilikha ay ginawa sa pamamagitan ng utos at salita ng Diyos.
Kaya, yung mga nakikita ay galing sa mga bagay na hindi, was not made out of what was visible. Ang mga bagay na nakita natin ay hindi galing sa mga bagay na nakikita, kundi galing sa utos kuman salita ng Panginoon. Substantial, matibay. Pinaniniwalaan ko na ang buong mundo at ang buong sanlilikha ay pinatakbo at nilikha ng matibay na salita ng Diyos. Yun yung substance. Hindi presumption. Hindi, yayaman ako eh. That's not faith. Higit pa doon. Lumalabas ang faith, confidence. Tignan mo to. Can we go to 4? Another example 4. Ayan. Yung kanina, overall general creation. Pagdating sa 4, ang ginawa ng writer, gumawa na siya ng example. Sino yung example? Si Abel. At tanongin ko kayo, hindi naman si Abel ang unang tao ah. Ang unang tao ay yung tatay niya. Sino yung tatay ni Abel? Ni Abel. Pwede sumagot. Sige pa. Si Adam. Tama? Question, bakit hindi siya nilagay? As an example. And there is silence. Anong reason ba't hindi siya ginawang example? Exactly. Hindi man ako kukuha ng walang faith eh. Ibig sabihin, Adam was an example of disobedience. And a person who live in disobedience cannot live by faith. So, hindi siya in-example. Ang example yung anak niya. O, pakinggan ko. Confidence, structured, matibay. Tingnan niyo to. By faith, Abel brought God a better offering than Cain did. By faith, he was commended as a righteous person when God spoke well of his offerings. By faith, Abel or Abel still speaks even though he's dead. Concrete. Ang sabi rito, si Abel daw ay nagdala ng mas magandang alay kumpara doon sa kapatid niya. Kasi bakit? Solid eh. Ibig sabihin, pwede ka mag-offer. Si Abel, nag-offer. Yung kuya, nag-offer. Lahat naman nag-offer eh. Pero ang tanong, bakit yung kanya tinanggap, yung isa hindi? Kasi solid. May basis. May kumpiyansa si Abel na yung kanya tatanggapin. Yung isa hindi. Yet, yung isa, tila mas maganda dun sa kanya. Pero yung kanya tinanggap. Bakit? Kasi base siya sa dokumento. Narinig niya sa tatay niya na ang alay na tupa lang ang makapagpapahinuto sa puso ng Diyos upang patawarin siya sa kasalanan. Yun ang inalay niya. Base sa solid na information. Eh yung kuya, hindi. Bigyan ko si Lord ng carrots. Bigyan ko siya ng labanos. Bigyan ko siya ng squash. Sabi ng Panginoon, rejected ka. Bakit? Wala kang basis eh. Yung last week na bisita rito, palakpak kayo ng palakpak. Tama? Oo, okay. Amen. Iimbitahan ko ulit yun. Are you still with me? Okay lang din kahit basta mag-amen lang kayo. Okay? Balikan natin ulit. Sa mga kapatid, may kumpiyansa. Bakit? Yung kumpiyansa galing sa information. May basihan. Hindi presumption. Hindi set of belief. Okay? Balikan natin ulit. Ano nangyari dito? Tinanggap yung offering niya. Question. Bakit may mga tao, dalawa, nakatira sa isang church, isa lang ang pinakikinggan nila, both sila naman sabay lumago kay Lord, pero ang question, bakit yung isa lumalago sa faith, yung isa naman hindi lumalago sa faith? Bakit? Ibig sabihin, yung isa may confidence, yung isa substantial, yung isa matibay, concrete, yung isa hindi, presumption pa rin siya. So, dalawa sila nasa isang church. Ito, hindi lumalago. Ito, lumalago. So, ano pagkakaiba? Faith. Tatanungin kita, hindi naman lumalago ang katawan mo sa, uy, mga kapatid ha, life giver. Lahat tayo galinto. Basta ang katawan natin pare-pareho ha. Hindi naman tayo susukatin sa katawan. Hindi ang katawan ang pinalalago. Ang pinalalago, pananampalataya. Kaya pag sinabi natin, anong Christian growth? Ang
Christian growth, isa lang, pananampalataya. Ito ang question, bakit may Christian na hindi lumalago? Tatanungin kita, ano ang faith niya? Dalawa nag-alay, yung isa tinanggap, yung isa hindi. Bakit? Bakit? Yung isa hindi katanggap, yung isa katanggap-tanggap. Ibig sabihin, may mga Christian, kaya sila lumalago, tama ang tama nila sa pananampalataya nila. Are you still with me? So una, anong faith? Assurance. May assurance ka na matibay ka. Tandaan nyo, hindi naman ho ang katawan nyo ang bebenggahin ng karamdaman. Hindi naman po ang pitakan nyo ang bebenggahin ng kahirapan. Ang bebenggahin sa atin, pananampalataya. Hindi yung mukha natin, hindi kailangan maganda ako. Ang dami ko na nakita ang taong magaganda at mas maganda pa sa iyo, and yet, walang pananampalataya. Because the only thing that will make you beautiful is only your faith. Your faith will make you beautiful in the eyes of the Lord. Sabi mo sa katabi mo, faith for more. Sige na, sabi mo sa katabi mo, faith for more. Sa likod, palalakan mo, faith for more. Number 2. So una, ano ang faith? May assurance ka ba? May basis ba? Okay? Second, can we go to the second point? Okay. Number 2, faith is evidence. Evidence of what? Of unseen. Balikan natin, di ba? Faith is the substance of things we hope for and the assurance or evidence of things of what? Unseen. Evidence. Ayan. Itong Greek niya eh. Ganda, ang ganda talaga intindihan ng Bible doon sa original terminology. Kasi the original terminology provides a concrete definition of what it is all about. Balikan natin. This is the Greek, elegkos. Elegkos. It means, dalawa. Evidence is dalawa. Conviction, proof. Ayan. Papaliwanag yan. Conviction, proof. Okay? So, elegkos, una, so faith, unang-una, yung faith ay ebidensya. Evident. Evidence. So una, pag-usapan natin muna, ayan, okay, lumalabas, elegkos means conviction. Secondly, elegkos also means proof. May prueba ka. Una, may conviction ka. Pangalawa, may prueba ka. Okay, puntahan natin. Okay, lumalabas ka rin to. Una, faith is not blind. Lumalabas na faith is based on proof. What is proof? Katibayan. Ibig sabihin, faith is certain. Certain of what? That God and His unseen creation is real. Totoo, hindi ko nakikita ang Diyos, pero naniniwala ako kasi may ebidensya ako. Totoo siya. So, ibig sabihin, in faith, the more hindi mo nakikita, the more real siya. The more certain. The more naniniwala ka sa reality. Puntahan natin, Hebrews 11:6. Tumuloy yung writer. Kasi pag pinuntahan mo yung 3, 4, 5, tapos 7, 8, 9, 10 hanggang sa matapos, ang ginawa niya, kumuha siya ng mga tao. Siguro pwede iniisip nyo na, ay yung mga tao pinapakita of how they demonstrated faith. Tama kayo doon. Pero ako, ang tingin ko doon, yung paggamit ng writer ng iba't ibang tao ay pagpapakita ng demonstration at definition nila ng faith nila. Ibig sabihin, yung buong 11, definition lahat ng faith yun. Ay, ibig sabihin, yung mga tao, example, tama ka rin doon. Pero ako, ibang view ko. Lahat sila, dinefine nila lahat yung faith nila according sa action nila. So definition pa rin yun. Noah, Enoch, Joshua, Samson, Barak, lahat yan. Okay? Ngayon, itong 6 na ito, hindi to definition. Pinakita ngayon ng verse 6, gaano siya ka-importante. Kung may isang number 1 list ng gastos nyo at number 1 goal nyo sa buhay, dapat number 1 ito targetin mo. Una,
Di ba? Paano babayaran ng Meralco? Paano pag-aaralin si Junior? Paano makakabili ng kondo? Paano ako magpa-purchase ng galinto? Paano ako magba-branch out? Dapat number 1 lista nyo, number 1, paano ko palalakihin ang pananampalataya kong paindap-indap at kumukuti-kuti-tap? Ayun, number 1 yung lista mo. Pupunta ka ng grocery, di ba? Lista mo, una, ano mo babayaran sa pananampalataya ang groceries mo, gayong hindi naman lumalaki ang sweldo mo. Tama? So, ang target mo ngayon, hindi, maghahanap ako ng trabaho para lumaki ang sweldo ko. Mali. Dapat, ang palakihin mo, dumagdag, hindi ang sweldo mo, kundi ang pananampalataya mo. Dami na ako nakita bago ng trabaho pero palala ng palala na wala siyang pere. Tama ba yan? Tama ba? Wala naman dito. Magagaling naman kayo lahat dito. Wala dito. Absent sila. What is now the importance of faith? I'll make it short. Verse 6 explains everything. Sabi niya, and without faith, sabi niya, let me use, gusto kong dagdagan, Diyos ko po. Without faith, Diyos ko po. Sabi niya, it is impossible for a person like me and you to please God. Wala kang faith? Kapatid, tapos na po. Hindi matutuwa sa iyo si Lord. Tanong, kung hindi natutuwa sa iyo si Lord, manalangin ka ng lubos kasi kahit anong gawin mo, walang lalabas. Kasi may mga tao, hindi piniplease si Lord. Ang ginasabi ganito, please naman Lord, please naman Lord. Ay, hindi mo mapiplease si Lord dyan sa please mo. Sabi niya, faith, without faith, it is impossible to please God because anyone, as a Christian, you're walking as a Christian, anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Dapat, as your problem exists, dapat God exists together with that problem. Ay, may laki ng problema ko. Bakit? May babayaran ako 35 million. Sobra, sino ka naman? Ba't ganyan naman kailangan mo? Ano ka ba? Politician ka ba? Nagkasakit ka, cancer. 4th stage cancer. Third. Salamat. Wala na. Do you believe that God exists together with that cancer? Hindi naman ganyan nangyayari. Pag may sakit ng ganyan ka ba, Lord? Do you believe that God exists? Ako, ha? Anong yes? Yes. Do you believe that God exists? Bishop, naniniwala man ako nag-exist, pero ibang existo. Do you believe that God exists and in His existence, He controls, He governs, He's in full control of your situation? Do you believe that He is far greater than your present situation, present problem, with the present people na may topak, may kulugo, may kulubot? Mga taong, di ba, ang babantot ng ugali, kasamahan mo. Pero do you believe that still, God still exists? Sabi ni Lord, and God rewards those who diligently seek Him. Eto na ngayon. Pag nagkatrabaho na kayo, wala na si Lord eh. Ay, walang Lord dito. Pag magkakaroon ka na ng boyfriend, dumating na talaga siya. Lord, pasensya ka na. Wala ka na muna dito kasi first time to. Sige na, Lord. Kapag marami ng compromises, pwede na magnakaw. Lord, pumikit ka na. Nakita niyo? Pwede kaya? Do you believe in God? But the moment meron na nag-arose, hindi na siya nag-exist. Pag mayaman ka na, wala na si Lord. Pag gumanda ka na, minsan lang yun, ha? Minsan lang yun. Wala na si Lord. At nung nagkapera ka na,
May Lord pa ba? Ibiruin mo, misa ka lang magkapera at saka last na yun. Nawala pa si Lord sa'yo? Nangyayari ba yun? Yes, it happens, right? Without faith, it is impossible to please God. And anyone who come to Him must believe, must have trust, confidence, must have the substance. He believed that He exists. Not only He exists, He governs. He rules. Over that, ano yan? Kung ano man yan. Another example, Abraham. Wala na akong time. Abraham. Can we go to Abraham? Hebrews 11:8. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, he obeyed, went, even though he did not know where he was going. By faith, he made his home in the promised land, like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as he did Isaac and Jacob, who were heirs with him in the same promise. And for he was looking for a better city, with the foundations whose architect and builder is God. Here comes Abraham. He was called from Ur. Step out of Ur, and then he went to Haran. Pagdating ng Haran, sabi niya, bibigyan kita ng magandang bahay. Di punta ng Haran. Pagbalik niya ng Shechem, pagpunta niya ng Shechem, hindi naman siya nagtayo ng concrete na bahay. Ang ginawa niya, nag-pitch siya ng tent. Kanya na yun eh. Bakit siya maglalagay ng tent? Sabi ng Bible, hindi. Si Abraham daw was looking for a better place, for a better builder, for a better future. Wow. Question, saan nakuha ni Abraham yung sure siya, na confident siya? Di ba may proof siya, na may conviction siya? Galing sa faith. Ano sagot ni Lord? Pambirang tao to, kaibigan kita. Bakit sinong tao ang susunod kay Lord? Nang first time kita nakuha, na-meet, aalisin mo ako sa isang lugar na established, dadalhin mo ako sa isang lugar na hindi ko nakita, walang susunod kay Lord. But you know, pinasikat ni Abraham ang Diyos sa panahon hindi siya kilala. Not only that, nung binigay sa kanya yung lupa, hindi siya naglagay ng bahay, naglagay siya ng tent. Tapos tumuloy pa siya. Nung tumuloy siya, ang sabi ng Bible, he was looking for what? Not for that Canaan. He was looking for a better city. Where is that better city? Heaven. He was looking for a better palace. Where is that palace? Again, heaven. Question, hindi naman siya Christian Hindi naman siya born again Christian Wala naman siyang pastor Pero pambira yung tao, yung faith niya concrete. Yung faith niya full of confidence. Yung faith niya full of trust. Nung nakuha niya yung blessing, iba pa nakuha ang blessing, backslide. Siya nung nakuha ng blessing, sabi niya, hindi pa ito. Meron pa. Alam mo, maraming Kristiyano, sayang. Nung nakuha yung blessing, talikod. Sabi ni Lord, sayang, meron pa. Nakakaawa ka naman. Kaluoy, Ginoo. Nga naman. Yan lang, nag-backslide ka na, may better pa. Kapatid, sabi sa katabi mo, may better pa. Amen? Ayoko na mag-asawa. Itong asawa ko, hindi na nga magandang lalaki, impacto pa Bigay ito ni Lord. Ibigay sa'yo ni Lord ano to? Kaya ni Lord gawing pastor yan. At kaya ni Lord gawing bishop yan. Kasi may better pa. Huwag kang tumingin dyan. Parang galit ako, no? Bibiro lang. So what is faith then? Faith is conviction. Go. Conviction. It's a deep conviction. Eleg ko conviction siya tinan niyo ito, conviction. Sinampol si Moses. Mabilis lang ito Alam ko na, intindihan niyo ito. Ay, nako. Kilala ko kayo. Hebrews 11:24-26. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasure of sin. He regarded this grace for the sake of Christ as a greater value than the treasure of Egypt, because he was looking ahead of his reward, to his reward. By faith, he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is visible.
By faith, he kept the Passover and the application of blood so that the destroyer of the firstborn will not touch the firstborn of Israel. A classic example of conviction. Conviction. Wala pang Bible noon. Si Moses ang magsusulat ng unang 5 Bible. Pero yet, the Bible started with a strong conviction. Ano yung conviction niya? Prinsipe siya, pero iniwan niya sa conviction niya na gusto niya makasama sa paghihirap ng kasama niyang mga Hebreo. Conviction yun. Pero mo, ang ganda ng sweldo mo, may OT ka, tapos may requirement ang church, tatapusin mo yung sod, kukuha ka ng di ba? Mag-a-absent ka. Ang ganda na ng karir mo, pero yung conviction, you are now ruled by the conviction na meron ka. Kita mo to, ha? Saan galing yung conviction? Nanggagaling ang conviction sa Bible. Una, ganito ginawa nyo. Bishop, nagbasa ako ng Bible. Doon nag-i-start ang conviction na binabasa mo. So, binasa mo ang Bible. Genesis hanggang Revelation. Di ba? After mo binasa yun, hindi mo naintindihan. I have a question to all of you. Ilan dito nagbasa ng Bible, hindi niya naintindihan? Pakitaas sa kamay. Tumaas kayo ng kamay dyan. Taas sa kamay. Binasa mo, pero hindi mo naintindihan. Pero question, yung conviction, di naman nangangailangan ng pag-iintindi. Even though you do not understand what you have read, the conviction starts to grow. Binasa mo, no? Tsaka sabi ni Lord, grabe itong anak ko, tuwan-tuwa ako. Bakit, Bish? Bakit, Lord, ka natutuwa sa akin? Biro mo, binabasa mo ang Bible, pero hindi mo naintindihan. Natutuwa ako sa iyo. Di ba, hindi mo naintindihan ang asawa mo, pero mahal mo pa rin, tama ba? Yung mga anak mo, hirap-hirap utusan, hindi mo naintindihan, pero mahal mo pa rin, tama ba? Alam mo, bibless kita. Bakit? Kahit hindi mo naintindihan, binabasa mo. Through reading the scripture, your conviction grows. Binasa mo ulit, pangalawa na. Pangalawa mo, naiintindihan mo na. Nakita mo si Moses, umalis sa palace, ginive up. At ikaw rin, ha? Ano ba yung mga palace ko na kailangan layasan ko na? Gina-adapt mo na ngayong Bible. Hindi ka pa talaga ganun kalawak, katalino. Pero nag-uumpisa yung conviction ni Moses, ni Samson, conviction ni ganito. Na-apply mo na sa... Now, here comes the deep conviction. So the Bible is the source of conviction. Faith is conviction. Para ka maging deep, you go deeper sa scripture. Bakit ka magti-TikTok? Wala siyang value. Wala siyang additives. You go to the scripture, lalim ka. Mamaya-maya, hindi ka naman matagal na Kristiyano, pero ba't ang lalim mo? Kasi conviction, galing sa unang basa mo na hindi mo naintindihan, nag-sprout ng conviction, yung pangalawang intindi mo, ito na ngayon. Pangatlo ulit, basa mo ng Bible, ito na ngayon na, teka muna, ano ba nangyari sa'yo? Teka muna, kailangan give up ko na ito. Kasi bakit? Nabasa ko, galing to eh. Deep? Ganon din si Moses? Hindi pwede ito. Prinsipe ako, nag-ice cream ako rito, at saka pastries. Pero yung mga tao ko, naghihirap. Hindi ito pwede. Conviction. Yung faith ay conviction. Mangdaya tayo, ay, hindi ho kami nandadaya. Conviction. Wala naman yung asawa mo eh. Pwede na ba? Pwede ba? Hindi pwede. May conviction. Maganda ako eh. Ay, oo nga, maganda ka pala. Pero may conviction ako. Beside, pareho tayong babae. Nakuha mo? Conviction. Conviction ang nagbibigay ng pananampalataya. Pangalawa, saan galing? Bakit siya evidence? May ebidensya ka? Ano ebidensya mo na may faith ka? Conviction. Hindi mo ako maluloko, may conviction ako. Hindi ako mandadaya, may conviction ako. Hindi ako tatalikod kay Lord kasi may conviction ako. Pangalawa, active obedience. Pangalawa, ang faith ay active obedience. It is an action. Pag pinuntahan niyo yung Hebrews chapter 11, it speaks of the action taken by the Old Testament believers. Lahat ng Old Testament believers ay naglista ng mga action taken nila dun sa faith na tinanggap nila kay Lord. Katulad si Moses, tumalikod sa palasyo. Sumama kasama ng mga naghihirap. So yung faith ay pistoo. Pistis, pistoo, is an action word.
Katulad si Abel, offering ng better sacrifice. Active obedience. Si Noah, erected a huge boat. Active obedience. Si Abraham, left Ur, went to Canaan. Active obedience. Abraham, offered sacrifice, went to Canaan. Active obedience. Ibig sabihin, ano ang faith? Para malaman mo may faith ka, bakit yung faith mo, ina-appropriate mo sa buhay mo? Tingnan niyo yung sabi ni James. Puntahan natin. Si James, yung anak ko. Tingnan niyo sabi. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds. I'll show you. Back ulit. I'll show you my faith by my deeds. Next verse. You believe that there is one God? Good. Naku, even Yahweh believed that there is God and shudder. Faith without action is dead. May faith ka? Lagi makikita sa'yo. Bakit? Action siya eh. Hindi na siya document. Hindi lang siya proof. Kita na sa'yo. So faith is not just believing. It is acting on the belief. Faith is not just cheering in the sidelines, or from the sidelines rather, but it is getting in the wheelbarrow. Di ba? Ano ang faith? Faith believe that faith can move mountain. Totoo yun. Pero yung faith, dadaling ka sa gilid ng bundok. Bakit? Di, umpisahan ko ng palahin to. Kung talaga may faith ka na mapapalayas mo yung bundok, puntahan mo yung paanan, mag-umpisa ka na maghukay. That is faith. Kaya hindi niyo napansin, lahat ng taong may faith, mabubuti silang tao. Hindi niyo napansin ang mga taong may faith, ang babait nila. Hindi sila nagre-react sa mga natural, sensual, material reaction. Karamihan ng mga taong may faith, ma, easy ka lang. Gagaling yung bata. Ma, easy ka lang. Pa, easy ka lang, gagraduate ako. Eh baka hindi ka bumaksak ka. Baka ganito ka. Sandali lang. Yung taong may faith, naghuhupa ng galit, naghuhupa ng tensyon, naghuhupa ng gulo, naghuhupa ng anumang kaguluhan. Ang mga taong mababae, ang taong may faith, mapapait sila at mabubuti. Sino karamihan na magugulo? Yung mga taong natataranta. Walang faith, natataranta. Ano ba ang tawag mo sa taong natataranta? Hindi ko na sasabihin. Tama ba? Yung taong walang faith, ikaw kasi dinala mo ako rito eh. Ikaw pa kasi napangasawa ko eh. Ito pa kasi pinakawang kurso sa akin. Lahat ng taong walang faith, walang ginawa sila kundi manisin ng tao. Hindi sila magandang tao. Hindi na nga sila maganda. Hindi pa sila magandang tao. Pero yung mga tao may faith, easy ka lang. God will provide. Ang laki pa ng kulang, patay, libing ni tatay, wala tayong pera. Si Lord magpo-provide. Kahit na 5 pang patay natin, wag naman. Sabay-sabay nating ililibing. Because God will provide. Ang pinakamabubuting tao ay ang mga taong may pananampalataya. Huwag kang mag-aasawa ng mga taong walang pananampalataya. Wala kayong kinabukasan sa kanila. Yung mga taong may pananampalataya, ang ganda ng future mo, makulay ang future mo, malawak ang future mo, at ang future mo, iyo ang buong future. Kasi nakakakita sila ng mga bagay na parating na hindi nakikita ng mga natural na mata ng mga taong walang pananampalataya. You develop your faith, you will change your situation. Everything changes through faith. Anong amen dyan? Talagang amen. Lakasan nyo, amen. Number 3. Are you okay? Pang-ilan na tayo? Pangatlo. Faith is believing in God alone. Kanina, aba. Yung pananampalataya daw, assurance. Pangalawa, ang pananampalataya ro, ebidensya. Ano ebidensya mo?
Scripture. Tapa pa. Anong ebidensya mo na i-bless tayo, Lord? Basahin mo yung Scripture. Yan. Ako nga, no? Kaya lagi ang tanong sa inyo, bakit ako mapapangasawa mo? May word ka? Opo, ito. Oh! Bakit ka sasali sa ministry? May word ka? Ito po. Bakit ka magbibigay? Ito po. Bakit ka sasali sa isang malaking mission? Ito po. May ebidensya. Pangatlo, pananampalataya ay paniniwala sa iisang Diyos lang. Yung kanina, pwedeng general eh. Pero ito, mas narrower. Makitid. Mukhang marami magagalit. At dito ako magtatapos, 11 minutes. Number 3, faith is believing in God alone. Hebrew 11:6. Back to 11:6. Without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists. Continuous, may S siya, di ba? It's continuous na nangyayari. And that He rewards those who earnestly seek Him. Number 1, important about faith. The true faith lies on the reality of God. Dapat sold out ka na totoong may Diyos. Babanatan ka ng kalaban. Totoo ba yung Diyos mo? Is it true that God says? Yung mag-asawa, Adam and Eve, is it true that God says? Doubt. Do not mingle with people who do not operate by faith. Do not mingle. Do not marry a person na walang faith at all. Do you believe that God exists? The reality of God? Number 2, true faith believes that there is only one God. Ito lang yung faith, narrower. Naniniwala ako may Diyos. Dali lang. Tagal mo na Kristiyano, yan ang paniniwala mo. Matagal na akong Kristiyano, naniniwala ko may Diyos. Ganyan din yung mga anak ng katambalasan na. They believe in God. Pero ano ngayon? Ito na. The true faith is trusting in God alone. There's only one God. Naniniwala lang ako sa iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At hindi mo matatanggal sa akin yun. Shadrach, Meshach, Abednego, Sir, tingin niyo ba ililigtas kayo ng Panginoon sa pugon na ito? Opo. Pero kung sakali man na hindi kami iligtas ng Diyos namin dyan, hindi pa rin kami lulod sa inyo. Firm. Unwaver. Pabirti mo mayanig. Ang tibay. May prinsipyo. Number 3. True faith is trusting God alone. Naniniwala ka na may real na Diyos. Pangalawa, naniniwala ka na may isang Diyos. Pangatlo, naniniwala ka at kumpiyansa at nagtitiwala sa Diyos lang. Wala nang iba. And last, true faith, believe in Christ. Naniniwala ka lang ba kay Kristo na ating Panginoon? Na Lord, na lahat ng sinabi mo, yun lang ho ang totoo. At hindi ko paniniwalaan lahat ng sinasabi ng ibang Diyos na nag-o-offer ng ibang promises, ng ibang program, ibang platform, at iba pa kung ano pa, hindi ako naniniwala. Naniniwala lang ako sa aking Panginoong Jesucristo. Na siya lang ang susi ng kaligtasan, siya lang ang susi ng magandang katibayan, ng magandang buhay, at siya lang ang susi ng magandang buhay sa hinaharap at darating pang panahon. Hebrews 1:3-4. The sun is the radiance of God's glory, the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. Grabe. Naniniwala ka na si Kristo ang kaningningan ng Diyos Ama? Na siya mismo ang eksaktong representation ng Diyos Ama sa iyo at sa buhay na ito? At ang salita lang niya ang nagsusustain ng lahat ng bagay sa mundong ito ay pinatatakbo and being run only by the powerful words of Jesus Christ. Do you believe in that? That Jesus' word is in control of your marriage? That Jesus' word controls even your career, your sickness,
It is Jesus who controls your passion, your desire. Si Lord din nagsusupply ng needs mo, even sa smallest, up hanggang sa pinakamalaki. Maging sa pinakamaliit na details ng needs natin. Na naniniwala ka na ang prayers mo, whether sinabi mo uttered or unuttered, ay alam ng Panginoon ko. At naniniwala ka na mula sa kaligtasan hanggang sa pang-araw-araw na walang kwentang buhay at walang kwenta at hindi makulay na buhay, hanggang sa pinakamakulay na buhay mo, alam mo na ang Panginoong Yesus mo ang nagkokontrol at kinokontrol niya sa mga salitang kanyang nire-release sa iyo araw-araw. Do you believe in that? Can you answer me back? Do you believe in that? Yes. That is faith. That is faith. Sold out na ako, Bishop. Si Kristo lang po magpapasaya sa akin. Whether payamanin po niya ako o hindi, whether makapag-asawa po ako o hindi, whether magkaanak po kami mag-asawa o hindi, whether gumanda ho ako o hindi, whether ko yumaman ho ako o hindi, whether lumaki ang negosyo ko o hindi, kontrolado ho ng Panginoon. At siya nasa akin, masaya na po ako. Kasi ako po ay nasa ilalim ng pamumuno ng mga salita na lumalabas sa kanyang bibig. And that will make me happy. As a matter of fact, I am now happy because I made a choice, making Jesus as the supreme Lord over my life. So whether I will be successful or not, I will be popular or not, whether my prayers will be answered or not, I have only one Lord, one God. He sustains me enough for me to be happy, to be joyous, to be joyful. How I wish that I will have my own mansion. How I wish one day I'll be building my own house in a safe subdivision. But whether that thing will be given to me or not, I don't care. Because I believe that God is in control. Jesus is in control, and that is faith. I thank God sa lahat ng binigay niya sa akin, but I thank God sa lahat ng hindi niya binigay, kasi hindi yan sa akin. I thank God sa lahat ng pinrovide niya at miracles na nag-occur sa matagal na panahon, but I thank God sa lahat ng mga bagay na hindi niya pinakialaman, kasi alam ko, hindi ko yan kailangan. Sold out ako kay Lord. Kasi alam ko, kung ano ang meron ako ngayon, pinakamaganda kumpara sa ibang tao na wala si Kristo sa buhay nila. And that is faith. Bakit? Kasi after knowing that He sustains all things, after knowing that He governs all things, but one thing I know, this is certain, this is fact, that after He had provided purification for my sins, basta alam ko, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Meaning, He's still in control. He's not in purgatory kung meron. He's not in hell. He's in heaven. He is in control. Baka one day, hindi ko siya maramdaman kasi nasa langit siya. Basta mahalaga, alam ko, nandun siya at alam niya kung nasaan ako. That is faith. Please, tigilan na natin yung mga kawalan natin ng faith. At tigilan na natin yung mga fake nating faith. At tigilan na natin ang mga bagay. Di ka pa nadadala na maraming bagay na hindi naman nagpasaya sa'yo? Ano, paulit-ulit ka? Kamusta ka na? Eto, may nangyari ulit. After 1 year, kamusta ka na? Eto ulit, nangyari ulit. Madala-dala ka na. Si Christ lang ang magkukumpleto sa buhay mo. Sabihin ko sa iyo, na kay Christ ka, panalo ka na. Tanda mo, hindi aalisin ni Satanas ang pera mo at hindi aalisin ni Satanas ang health mo at hindi aalisin ni Satanas ka sa palas mo. Isa lang ang gusto niya maalis sa iyo, pananampalataya mo sa Diyos na yan na buhay. Kahit na maalis niya sa iyo ang kayamanan mo, mayaman ka pa rin. At kahit masira pa ang pamilya mo, bubuuin ka pa rin ni Lord. Isa lang ang bagay na wasak ka na pag nawala ang pananampalataya mo sa Panginoon. I have a suggestion to all of you. Is it okay? I'm your tatay in faith. I'll tell you this. Number 1, don't listen
to others, don't listen to people na hindi nakapag-contribute sa faith mo. You only listen to God and to people who contributed a lot to the growth of your faith. Love them. Tariman mo sila. Number 2, you love your church. You love your church. Not because maganda yung church mo. No. Mahalin mo yung church mo sa panahong uncompromisingly sinasabi nila sa inyo yung truth. Kasi doon mo madidevelop ang faith. Huwag yung mahalin ang church nyo kung kinukonsinti kayo sa kasalanan. Mahalin nyo ang church nyo sa panahon, hindi sila takot sabihin sa inyo ang mali nyo. Kasi yun ang totoong church. At doon mo madidevelop ang faith mo. Number 3, please, huwag ka umalis sa salita ng Diyos. Mawawala ka sa trabaho mo, mawawala ka sa lahat ng business mo, tandaan mo to. Mawawala ang kalusugan mo, but I have a good news to you. Huwag ka umalis sa salita ng Diyos. Kasi lahat ng nawala, ibabalik sa inyo ni Lord. Siksik, liklik, umaapaw. Kasi ang salita ng Diyos lang ang makakabuo sa atin. Kaya ka maganda, kaya ka matibay, kaya ka successful. Hindi dahil galing sa iyo, kundi dahil sa matibay na pangangaral at pananampalatayang bunga na nakuha mong yaman ng salita ng Diyos. Kaya ka malakas. As a matter of fact, kaya ang daming tao na gusto ka. Hindi dahil sa maganda ka, dahil ang ganda ng faith mo. And that faith will always make you beautiful in the eyes of the Lord. Can we all stand? Let's pray. Hallelujah. Malakas na palakpak kay Lord. Hallelujah. Malakas. So, hindi lang malakas. Malakas na malakas na malakas sa ating Panginoon. Pwede ba tayo mag-real talk? Real talk. Ilan dito ang bawas na yung faith mo? Oh, taas ang kamay. Ilan dito sa Bishop, naku, bawas na yung faith ko. Bishop, umina ang faith ko. Ilan dito umaami, matibay. Sinasabi niya, ay naku Bishop, umina ang faith ko. Taas ang kamay. Come on, umamin tayo. Alisin natin ang talukap, ang maskara ng ating mga mukha. Alisin nyo. Bishop, umina na ang faith ko. Pangatlo, ilan dito ang naligaw ang faith? Taas ang kamay. I have a good news. This afternoon, babalik ni Lord yung faith mo. Ito pa, i-increase ni Lord yung faith mo. Eto pa, pag nagbasa ka ng Bible, parang 4D. Alam niyo yung 4D? Alam niyo yung 4D? Yung totoo, alam niyo yung 4D? Hindi siya 3D, hindi siya 2D, 1D, 4D. Ano sabi ng 4D? Parang nandun ka. Ako ngayon, pag nagbabasa ng Bible, naku, para akong naka-drugs. Bangag. Para ako nasa Bible. Kita ko yung nangyayari. Kaya pag nagpipreach ako, pinapakita ko sa iyo kung ano yung nakita ko. Hindi naman ako ganito nun eh. Parang nandun ako. Kaya ngayon nagsettle na ako, whether tanggapin ko yung bagay galing kay Lord o hindi, I don't care. Firm na ako sa Kanya eh. Amen? Kahit maagnas ako, sabi na, Manny, kamusta ka na? Nangangayayat ka? I don't care. Biro mo tataba ako, 50 taon akong tataba, kakapraso lang yung taba, 1 linggo payat na agad ako. I don't care. Kung gumanda ako, gumawa pa ako, I don't care. Basta malaga yung pananampalataya ko, solid. Because a solid faith is a solid life. Share it to your children. Share it to your spouses. Share it to the next generation. A solid faith is a solid life. Back sa Bible. Sa akin. Okay sa akin. Back sa Bible. Taas ang kamay. I'll pray. Simple prayer. It's a short prayer. But this prayer, I pray, will change your life. Simple yet powerful. Simple yet very aggressive. Lord, may you increase our faith right now. Right now. Right at this very moment. May you increase the faith of my children. May they explore the scripture.
as they explore the world. But may you give them the eyes so that they may see the hope, so that they may see the future. Lord, bigyan mo ng mata na makakakita ng kinabukasan, na naniniwala bago pa maganap, na concretize na bago pa maisip. At nawa ang sanabi ng Diyos ay lalabas sa kanilang mga puso't isip. Mga kapatid, may you see in their spiritual eyes and realms the beauty of what God is capable to do. That you may see the great promises of God. I pray that you may concretize and establish your faith according to the Bible. Mangyayari at magaganap sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Inaalis na yung disobedience, nire-remove ang doubt, at nire-remove ang fear. Nag-uumpisa nang mag-sprout within ang conviction, ang confidence, ang pagmamahal, ang substance ng salita ng Diyos. May full reliance, may full obedience, may full trust. Kapag sinabi ng Diyos, tapos na. When God said it, that settled it. Pag sinabi ng Diyos, wala nang argumento. Pinaniniwalaan ng puso. Nawa, dumami ka, umunlad ka, yumaman, pagpalain, sumagana, kumanda. Ang buhay mo ay punong-puno ng pananampalataya. Sa pangalan ng Ama, Anak, Diyos, Espiritu Santo, at ang lahat ay hindi lang sumigaw, sumigaw ng malakas na Amen. Hallelujah. Sa paulit, Amen. Amen. I-distribute natin ang ating paraphernalia. Sabay-sabay tayo as a family that we will commemorating the death, the burial of Jesus Christ our Lord. Ilan dito nabusog sa salita ng Diyos? Amen? Grabe. Nako, nire-revolutionize tayo ng Panginoon. Amen? I have a good news. Si Jesus bago ipagkanulo, dumampot ng kaprasong tinapay at pinagpira-piraso ito. At sinabi niya, ito ang aking katawan na ibinibigay sa inyo. Gawin niyo lagi bilang pag-alaala sa akin. Lord, through your body, curse now is broken. Sickness is broken. Hell is broken. And today, I believe na ang katawan mo'y sapat. Marami pong salamat. Dumampot siya ng kaprasong tinapay, pinagpira-pirasot at sinabi, itong aking katawang binibigay sa inyo, na tuwing kakanin nyo ito, gawin ninyo lagi bilang pag-alaala sa akin. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Pwede natin kanin ang tinapay, kuha natin ang saro. Can we get the cup, please? And after supper, he took the cup, saying, this cup is the cup of the new covenant sealed with my blood. Whenever you drink this, you do this always in memory of me. Lord, your blood answered all our debts. We are debt-free. We are guiltless. We are now living a life that is worthy of faith, of hope, and worthy of peace. We thank you, Lord, for the blood
shed for us addresses all our sins, even our grievous sins. Lahat, pati ng kasalanan namin na nagawa namin sa kapwa namin, na sobrang nagpahirap ng kalooban namin, nanakaw namin, ninakawan namin sila, o siniraan namin ng kapwa namin, o di namin binalik ang mga bagay na kinuha namin sa kanila. Mga salita naming marurumi, na walang tigil na naghuhusga ng kapwa. Maruming dila at maraming puso, hinugasan ng tugo ng Panginoon. And now we're free. We can now freely lift our hands before you, dance, and rejoice with what you did through the blood. We love you, for we thank you. This is the memory that you have forgiven us. At dahil dyan tinanggap ang alay mo, nasuwadj na wala ang galit ng Ama sa amin, kami ngayon ay malinis. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. We now come and drink from the cup. Kasi whenever you eat from the bread, drink from the cup, you declare His death, His burial, His resurrection, His ascension.